Tuwing ikalawang araw, dinadalhan ni Adela ng gamit ang ama at ina para maiuwi naman ang maruruming damit na lalabhan at higit sa lahat, makapagdala ng perang pambili sa pangangailangan ng mga ito. May gamot sa ospital kaya hindi na kailangang lumabas ng nanay nila. Bawas na iyon sa alalahanin niya. Kaya lang, araw-araw ay may bayaring partial payment daw ang tawag. Naiintindihan naman nila. Naniniguro lang din ng ospital na kaya pa nila magbayad sa gamutan. Iniiwasang mabaon sila hanggang sa hindi na makabayad. Nakakapasok sa eskwela ang mga kapatid niya. Ayaw nga sana ng mga ito dahil gusto siyang tulungan pero hindi siya pumayag. Minsan ay naiidlip siya habang nagkukwenta o naglilista ng kalakal na kailangang bilhin. Kulang sa pahinga, kulang sa tulog. Ganun pa man ay masaya siya sa resulta. Hindi nauutang ang mga paninda niya, kaya araw-araw ay nahahawakan niya ang malaking kita. Konting higpit lang sa sinturon ay nakakaraos naman sa araw-araw nilang pangangailangan. Kulangin man ay kaunti lang. Nakapagbibigay pa rin sila sa ospital, lalo pa nga at nailipat na sa charity ward ang tatay nila. Naging tila normal na lang para kay Aling Dolor ang paglipas ng mga araw sa loob ng ospital. Nakilala niya ang mga asawa at ina ng mga pasyenteng kasama nila. Kahit paano'y nalilibang ang ginang dahil may nakakakwentuhan. May nagpapahiram din ng mga babasahin kaya kahit pansamantala ay nawawaglit sa isip ang mga alalahanin. Nililibang niya rin ang sarili sa pagwawalis at paglalampaso sa buong silid. Naibibilin din sa kanya ng ilang bantay ang pasyenteng sandaling iiwanan. Siya ang nagkukusang magpakulo ng tubig at isa-isang sinasalinan ang termos ng mga kapwa pasyente. Bilang ganti, binibigyan siya ng anumang pagkaing mayroon ang mga ito. Tinatanggihan man ay tinatanggap na rin niya upang hindi magtampo ang mga ito. Nakatagpo siya ng mga kaibigan sa katauhan ng mga misis at mga inang kagaya niya. Si Mang Leon naman ay tahimik pa rin. Mula nang magkamalay ay madalang itong magsalita. Sa maraming pagkakataon ay hindi talaga ito nagsasalita. Tango at iling lang ang isinasagot sa tanong ng mga nurse at doktor. Ganon din sa kanya. Madalas ay nakapikit kahit hindi naman tulog. Kung dumilat man ay lagi namang nakatanaw sa labas ng bintana. Nakatanaw sa kawalan. Kung ano ang iniisip ay hindi niya alam dahil ayaw nitong magsalita, ayaw makipag-usap. Isa lang ang natitiyak niya. Malungkot ang asawa at tila nawalan na ng pag-asa. Iginalang niya ang pananahimik ng asawa. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito, ang mga alalahanin. Hindi madaling tanggapin ang nangyari. Lalo pa nga at malaki na ang nagagastos nila sa ospital. Sumailalim pa ito sa ilang pagsusuri upang makasigurong walang naging diferensya sa ulo at internal organs. Kabisado niya ang ugali nito. Maghihintay siya. Kapag handa na itong buksan ang sarili, ay naroon pa rin siya upang umunawa at makinig. Hindi niya ito pipilitin.
lalong hindi panghihinawaang alagaan at intindihin. Patuloy niyang gagawin ang lahat ng makakaya upang maiparamdam dito na hindi niya ito pababayaan, na mananatili siya sa tabi nito anuman ang mangyari. Mahal niya ang asawa, sa hirap man o ginhawa. Kung noon nga ay hindi niya ito sinukuan, ngayon pa bang naging responsable na itong asawa at ama? Hindi niya ito hahayaang magalit at sisihin ang sarili. Hindi hahayaang isipin na isa ng pabigat at alagain. Ikatlong linggo ng pananatili ni Mang Leon sa ospital nang sabihin ng doktor na stable na ito at pwede nang makauwi. Kailangan na lang bumalik sa petsang sinabi ng manggagamot upang muling masuri. Sa pamamagitan ng husto at tamang pag-inom ng gamot ay madali na raw babalik ang lakas ng katawan nito. Mapipigilan din ang ibang sakit dala ng edad. Gumaan ang pakiramdam ni Aling Dolor sa narinig. Ang masigurong mabuti na ang kalagayan ng asawa ay malaking luwag sa alalahanin. Makakauwi na sila. Makikita na ang mga anak, makakasama na. Makapagpapahinga na sila ng maayos, makagagalaw na. Malilibang na ang asawa. Sa bahay ay makapanonood ito ng TV. Makapanonood ng mga pelikula ng paboritong artista, makapagtitinda na uli siya. Hindi man dumadaing ng hirap ang panganay na anak, ay alam niyang nahihirapan na ito. Magkakatuwang na sila. Makagagaan na pagdating sa aspetong pinansyal. Nakaramdam siya ng pananabik. Pananabik sa mga anak na matagal nang hindi nakakapiling. Nang makaalis ang doktor, ay nagpaalam siya sa asawa at tinungo ang billing section. Ang tuwang nararamdaman niya ay napalitan ng panibagong alalahanin nang malaman ang halagang dapat nilang bayaran. Nanlulumo siyang naglakad pabalik. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Diyos ko. Tahimik niyang iniluha ang pangamba habang umuusal ng taimtim na panalangin, habang humihiling ng tulong sa mahabaging langit. Mahabang sandali pa ang pinalipas niya sa maliit na kapilya ng ospital. Nang mapahinahon ng sarili, ay saka pa lang siya bumalik sa silid na kinaroroonan ng asawa. Nadatnan niya itong nakaupo at nakatingin sa gawi niya. Ngumiti siya. Sinikap ikubli ang lungkot na nararamdaman. Lumapit siya at naupo sa tabi nito. Nagsalita si Mang Leon. Hindi mo man aminin. Alam kong umiyak ka. Hayan at pugto pa ang mga mata mo. Magkano inabot ang bill natin? Nang malaman nito ang halagang dapat bayaran, ay muli itong nawala ng imik. Nang tignan niya, nakayuko na. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Makakaraos din tayo, Leon. Magagawa natin ang paraan ng lahat. Ang mahalaga, buhay ka. Magtutulungan tayo. Malalampasan din natin lahat ng ito. Magpakatatag ka sana. Huwag kang sumuko, Leon. Mas maging matatag ka para sa amin ang mga anak mo. Nagtagis ang mga bagang ni Mang Leon. Niyakap ang umiiyak na kabiyak. Nagpapakatatag ang asawa niya, ganun din ang panganay nilang anak na pumapasa ng responsibilidad na dapat ay sa kanya. Nahihiya siya sa mga ito.
Hindi siya palulugmok habang ang mga ito ay patuloy na lumalaban, patuloy na nagsisikap para makaahon. Hindi ang aksidenteng nangyari sa kanya ang magiging dahilan ng muling pag-iyak ng kanyang mag-iina. Magpapakatatag siya gaya ng pakiusap ng asawa. Hindi siya papayag na maging pabigat sa kanyang pamilya. Tama ang asawa niya. Buhay siya. Iyon ang mahalaga. Binigyan pa siya ng Diyos ng pagkakataong mabuhay at hindi niya yon sasayangin. Meron pa siyang magagawa. Kung gugustuhin, marami pa siyang magagawa. Matibay ang naging desisyon niya habang hinahaplos ang ulo ng asawang mahigpit na nakayakap sa kanya. Buo na ang pasya ni Adela. Hihinto muna siya sa pag-aaral. Bata pa naman siya. May pagkakataon pa. May panahon pa. Kailangan siya ng mga magulang. Buhay ang tatay nila. Sapat na yon upang ipagpasalamat sa Diyos. Anuman ang mga susunod na mangyayari, ay kapit kamay nilang haharapin. Nanghiram sila ng pera sa mga kaibigan ng tatay nila. Lumapit din sila sa kapatid nito na nakaluluwag-luwag. Nahihiyaman dahil nag-abot na ito ng pera ng dumalaw, ay nilapitan pa rin nila. Nagbigay din ng tulong ang boss nito at mga katrabaho. Pati ang mama ni Jeffrey ay nag-abot din ng tulong. Ngunit, hindi pa rin naging sapat ang nalikom para ipambayad sa ospital. Nagpasya si Aling Dolor na makiusap sa namamahala sa ospital. Dahil biktima ng hit and run ang asawa at nakagiliwan ng mga doktor at nurses ang ginang, sa ginawang kusang paglilinis ng buong silid sa ospital at pagtulong sa iba pang pasyenteng kasama, ay pinagbigyan silang hulug-hulugan na lang ang natirang balanse. Bukod sa usapan, ang ospital na rin ang nag-alok na maihatid sila sa inuuwian. Naiiyak na nagpasalamat ang ginang. Sakay ng ambulansya, sandali lang ay nasa tapat na sila ng bahay nila. Doon ay nag-aabang naman ang mga kakilala at mga kaibigan. Kabilang ang kapitan ng barangay kung saan naghihintay na rin ang isang bagong wheelchair. Naluluhang nagpasalamat ang mag-asawa. Muling napatunayang laging may pag-asa at hinding-hindi sila pinababayaan ng dakilang lumikha.